paiba-iba ka ng posisyon talaga. Mr. Hindi tayo magkakasundo. Mr. Chair, if he I'm just... not asking any questions anymore. No, I'm just raising the question to the Thank chairman, you, Mr. Chair. You cannot do that. Thank you. Are we done? So, Pambira itong si Ping Lacson, ha? Oo. Ang tinatanong, si Maria at saka si Joy, yung dalawang babae. Pero ang sumagot at nagpaliwanag ng lahat-lahat ay si Senator Ping Lacson, mga kababayan. Lumalabas, ha? Lumalabas, itong mga witness na ito, wala talagang alam at mga mangmang pagdating doon sa mga usapin na pinag-uusapan sa Senado sapagkat si Ping Lacson ang nagpaliwanag at sumagot doon sa tanong ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Yun yun! Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Nandito na naman po ang inyong lingkod, Just Vlog. Rekta na kaagad tayo mga kababayan. Napanood nyo po ba yung live kahapon doon sa hearing ng Blue Ribbon na dinaluhan ni Congressman Leandro Leviste, Secretary Bonoan, kasama din doon si Senator Rodante Marcoleta kahapon, mga kababayan. At meron lang po akong napansin Meron akong napansin doon sa hearing na gusto kong ipapansin din sa inyo. Baka hindi nyo po ito napansin Oo, itong dalawang witness ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, na nagngangalang Maria at Joy. Itinago pa yung pangalan, mga kababayan, pero ibinuking din ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Oo, at tinan nyo to mga kababayan, doon kasi sa mga huling sandali, bago palayasin ni Senator Ping Lacson, itong dalawa na nagngangalang Maria at Joy, hindi ko alam kung saan niya nakuha itong mga witness na ito, mga kababayan, ni Senator Ping Lacson. Ayaw pang ipakita yung mukha. Samantalang yung isang witness na mata na lang ang lumalabas, mga kababayan, nag-face reveal. Pinabuksan nila yung mukha niya at ipinakita rin sa madla. Magmamaska-maskara pa, bubuksan din pala, mga kababayan. Bakit siya pwedeng buksan? Bakit itong dalawang ito ay ayaw ipakita ni Ping Lacson yung kanilang mga mukha, mga kababayan? Pero hindi yon ang gusto kong ipapansin sa inyo, mga kababayan. May time kasi na bago paalisin itong dalawang witness na babaeng ito, mga kababayan, nagtanong si Ping Lacson, kung wala na kayo anyang itatanong dito sa dalawang witness natin na si Maria at saka si Joy, paaalisin na natin sila dito sa Senado. Pero sabi ni Senator Marcoleta, pwede po bang magtanong sa kanila kung okay lang sa'yo? Sabi niya kay Ping Lacson. Ano sagot ni Ping Lacson? Of course! Sabi. Ngayon, mga kababayan, noong magtanong si Senator Marcoleta, eto pakinggan nyo mabuti at mamaya mapapanood ninyo yung kabuuan. Bibigyan ko lang kayo ng paunang pahayag. Parang apokalipsis ito Paunang salita, paunang pagpapaliwanag, mga kababayan, para nang sa ganun ay alam ninyo yung susubaybayan ninyo. Eto nung magtanong na si Senator Marcoleta, mga kababayan, yung mga babae, yung dalawa, si Maria at saka si Joy, ninenervyos.
Hindi alam ang isasagot at eto na mga kababayan. Yung tanong ni Senator Marcoleta ay ang sumagot na dahil hindi nila alam ang kanilang mga sinasabi na kulang yata sa briefing itong mga ito. Hindi yata naturuang mabuti. Si Senator Ping Lacson ang nagpaliwanag ng lahat, hindi naman siya ang tinatanong. Dapat pala, ang tinanong na lang ni Senator Marcoleta ay si Senator Ping Lacson na lang. Kasi siya naman ang sumagot sa lahat at nagpaliwanag na nagpaliwanag. Alam kasi ni Ping Lacson na mabubuking Hindi alam ang sinasabi nitong dalawang witness na ito, kaya nga ayaw niyang ipakita yung mukha nila Oo. Paano ba yan, Kadyas? Paano ba yan? Eto panoorin nating mabuti ng sabay-sabay itong video ito, mga kababayan. Eto. Mali na Meron siyang sariling counsel, pagkatapos pupunta pa siya sa'yo. It is an insult to his own personal counsel. Kaya magulo talaga gusto ko itanong halimbawa kay Yusek Bernardo, in-apply nyo na pala siya sa WPP. Ni-require nyo siya ng restitution, di ba? Sasabihin mo na naman, that's confidential. Kamo na naman. No, Mr. Chair, I'm not going to say that's confidential. No, earlier, you were talking about confidentiality. You remember the last time? Yes, I did mention that, Mr. Chair. I talked about why are you confidentiality. But with respect to the restitution, I think that's a matter of public record already. Because that was already stated by Mr. Bernardo and he was allowed by the Secretary of Yes, Justice. earlier you were not forthright in answering that. Nung tinatanong ko, ang una mong sinabi, that's confidential. Now, nagsasabi ka, it is not confidential. So, paiba-iba ka ng position talaga. Mr. Hindi tayo magkakasundo. Mr. Chair, if he I'm just... not asking any questions anymore. No, I'm just raising the question to the Thank chairman, you, Mr. Chair. You cannot do that. Thank you. Are we done? So, Sige, Supal-pal. let's move on. yan na. Kung walang members Ayan na. gusto magtanong do sa ating dalawang bagong witnesses Yan. in relation to the Diskaya Romualdez issue, Ayan na. then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong Yeah. lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol doon sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung Yan na. bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, silang staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina. Yes. At referring to Diskaya. No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least two corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Teka. Romualdez something. Wala na. Wala. So, and another one, I think Mark Venture something, Oh. At saka treasurer siya doon sa, yun nga, yung media
company owned by Romualdez, kasi Romualdez Media something na may joint venture sa ABS-CBN. So yun ang association. So, no, we're not trying to implicate the former speaker. Hindi tayo nagtatarget dito. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. So it appears now na hindi totoo kasi ang naging role lang allegedly ni Carly Diskaya, yun nga, dumating siya doon February or January at sinasabihan sila, umalis na kayo dyan. So yun lang ang pinagtataka natin. So hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But this is something that DOJ or the ombudsman or the ombudsman can follow through. We are only providing a lead for whatever it is worth. Yun lang ang purpose dito. Because if you really want to go after the so-called, sabi nyo nga, wag yung sapsap at saka mga dilis, hanapin yung malaking isda. And this is the direction that we are taking. But I repeat, hindi ito enough, itong information is not enough to implicate, not even implicate the former speaker. This is just, we may just consider this as a lead, kasi merong connection. But of course, dininay naman ni Carly Diskaya, so let's leave it at that. So with that, I would like to ask your permission to excuse the two ladies. Meron pa? Sige, okay. Thank you for the explanation, Mr. Chair. Dito sa code namin, sino si Pala, Marie? Romualdez Media Servicio Production Corporation. Yun. Sino yung sino yung Joy? Yan. So ikaw si May. Yan. May, napanood mo ba si Bino Saldico nung siya ay nagpadala ng mga video na kung saan sinabi niya na nag-deliver siya ng 1B Ayan. doon sa bahay diyan sa Tamarind Road in Forbes. Nasa rito nasa social media to. Lahat napanood to Napanood Hindi mo? ko po siya direkta na panood, pero nung sinabi po, nabanggit po sa amin regarding 30 Tamarind, we got curious. Oo. Naging curious ka. Pagkatapos, natatandaan mo ba na sinabi ni Saldico na si Speaker Martin ang nag-designate nung lugar na yon na pagdadalhan ng 1B? Nandun din sa yun. Di ko lang matandaan yung pagkakasabi, pero yung gist ganito niya sinabi. Napanood niyo ba yun? Wala po ako matandaan na ganun. Pero nabasa po namin yung report regarding sa 30 Tamarind. Yun nga. And then, Natambakan ng pera. maaring tatandaan nyo na sinabi rin ni Saldico, doon din sa na yun, sa paghahayag na yun, na si Yusek Jojo Cadiz ang tumanggap na yun ay drop-off lamang ng delivery sa bahay daw ng ating Pangulo daw sa Nara. Ando, siya yung nagsasabi siya nagsasalita Napanood ko yun Tinatanong ko lang kung kayo napanood nyo din yung ganong klaseng paghahayag na ginawa ni Saldico. Hindi po namin nasubaybayan yung mga hearing at saka yung news. Naging curious lang po kami nung nagkaroon na nga po ng report tungkol dun sa 30 Tamarind. Oh, okay. So, hindi po namin matandaan yung news na ganun po. Okay, baka naman gusto nyo rin alisin yung takip para makita namin kung gaano kayo kaganda. Kasi alam ko, magaganda po kayo. Kung okay lang naman po, kung hindi naman, okay din po sa amin. Actually, request nila Yan naman. Senator Marcoleta na kung pwedeng, kaya nga Elias yung ginamit ko, binuko naman Oo yun nga yung pangalan Pero kasi yung kagandahan, hindi pwedeng ipagkait, Mr. Chair. Salamat po, Mr. Chair. Okay, so let's move on. So you are excused, Maria and Joy. Elias. Sige. Thank you very much. The OSAA you'll be turned over to the OSAA for your own security. Thank you very much.
Ayun mga kababayan ha, napanood natin ha. Ikaw naman, Senator Marcoleta, grabe ka talaga. Kaya nga ginamitan ng alias para hindi makilala. Pero ibinuking mo yung pangalan Napansin niyo yan mga kababayan? Ang galing ni Senator Marcoleta, no? Kunwari, nagtatanong dun sa dalawang babae. Gusto lang niyang i-remind doon sa Senate Blue Ribbon Committee, yung mga naging pahayag ni Saldico, yun. Gusto niyang i-remind sa mga tao, sa lahat ng nanonood tungkol dun sa pahayag ni Saldico. Okay? Na ginawa niyang video. Kunwari, nagtatanong-tanong dun sa mga babae. At ikino-corner niya, mga kababayan, hinuhuli niya itong mga witness ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Paalyas-alyas pa ng pangalan, ibinuking din ni Senator Marcoleta ang kanilang mga pangalan. Napansin niyo yung sinasabi ko, mga kababayan? Yung nagtanong si Senator Marcoleta, pero I will answer for that, sabi ni Ping Lacson. Ako na sasagot diyan, sabi ni Ping Lacson. Pambira itong si Ping Lacson Oo. Ang tinatanong si Maria at saka si Joy, yung dalawang babae. Pero ang sumagot at nagpaliwanag ng lahat-lahat ay si Senator Ping Lacson, mga kababayan. Lumalabas, lumalabas itong mga witness na ito, wala talagang alam at mga mangmang pagdating doon sa mga usapin na pinag-uusapan sa Senado, sapagkat si Ping Lacson ang nagpaliwanag at sumagot doon sa tanong ni Senator Marcoleta, mga kababayan. Yun. Para maintindihan lang po ninyo, mga kababayan. Ginagawa lamang walang alam yung mga kaya nung kahapon, mga kababayan, nung pinanonood ko yon, hindi ko pa inuulit Apan sa panonood ko, sa pagkakataong yon, sabi ko sa sarili ko, bakit ikaw ang sumasagot sa mga tanong? Bakit hindi mo hayaan na yung tinatanong ang sumagot sa mga tanong? Senator Ping Lacson, bakit? Why? Apay, nga si Kati sumungsungbat kadagita sa lunsod. Ilukan ka man lang tanong mawatam. Iyan, mga kababayan, yung gusto nating ipunto rito. Okay? Nabanggit pa naman yan na gusto nilang hulihin yung mga big fish, di umano. Pero pag tinanong yung mga witness nila, sila naman na sumasagot, mga kababayan. Anong klaseng investigasyon yan, mga kababayan? At kung napansin ninyo, mga kababayan, at kung napansin ninyo kahapon sa live, halos lahat sila, DPWH, at ang iba't ibang sangay ng gobyerno, yung mga nando na. Ang lagi nilang sinasabi, mga kababayan, wala nang tiwala ang mga tao sa atin. Yun lang lagi nilang sinasabi. Aminado po sila. Opo. Mga senador, mga opisyal, matataas na opisyal sa gobyerno, kapag nagsalita sila, nanonood ang taong bayan na wala ng tiwala. Kung gusto natin na maibalik yung tiwala nila sa atin, ito ang dapat na mangyari. Mga ganun lang sinasabi nila. Kaya aminado na po sila na wala na talagang tiwala ang mga tao dito sa mga ginagawa nila, mga kababayan. Siguro, pagka bumalik si Senator Rodante Marcoleta sa Blue Ribbon, yan. Siguro kahit papano, babalik ang tiwala ng mga tao
sa investigasyon na yan tungkol sa flood control, mga kababayan. Bueno, yun lang. Ginulo na naman namin yung inyong araw, mga kababayan. Mga taga-subaybay po namin na patuloy po na nagtitiyaga sa ating mga content dito sa ating munting programa, lagi po namin kayong binabate at lagi naming sinasabi, mga kababayan, nasaan man po kayo, ano man po ang inyong ginagawa, lalo na dyan sa aming mga kapatid, hindi na namin po kayo maisa-isa. Nasaan man po kayo, lalo na yung mga OFW, lagi po kayong mag-iingat.